Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Tulad sa ibang bansa, pinahahalaga nating mga Pilipino ang katagang kahit anong mangyari ay uunahin ang pamilya. Ibig sabihin, prioridad natin ang pamilya bago ang ibang mga bagay. Subalit sino ang mag-aakala na mismong pamilya mo pala ang pwedeng magdala sa iyo sa kapahamakan ng dahil lamang sa pag-ibig. Ang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Samia Shahid, 28 years old at isang British citizen. Ipinanganak si Samia ng November 15, 1987 sa UK. Ang pamilya niya ay talagang nagmula sa bansang Pakistan at mayroon siyang kapatid na babae. Ang mga magulang ni Samia ay nag-migrate noon sa UK para sa mas magandang oportunidad. Ang pamilya ni Samia at kanilang mga kamag-anak ay kilala sa Bradford kung saan sila naninirahan. Marami kasing negosyo ang pamilya Shahid sa nasabing lugar. Ang mga magulang niya ay may limousine at car rental businesses. Malaki ang pamilya ni Samia at naninirahan sila sa UK. Kaya nga marami siyang mga tito at tita at mga pinsan. Masaya ang dalaga na marami siyang kamag-anak at halos lahat ng mga iyon ay close sa kanya. Nag-aral si Samia sa Nabwood School habang nagtatrabaho at nag-aaral ng pagmi-makeup dahil ito ay ang kanyang hiling. Palakaibigan, masayahin at laging may ngiti sa kanyang mga labi. Ganyan ilarawan si Samia ng mga nakakakilala sa kanya. Daddy's girl si Samia at mahal na mahal siya ng kanyang tatay na si Chadri. Mataas naman ang respeto ni Samia sa kanyang tatay at sinusunod niya ang lahat ng iutos nito. Bilang kapalit naman, ibinibigay ni Chadri ang lahat ng gugustuhin ni Samia. Bilang isang Muslim, may mga sinusunod na tradisyon at alintuntunin ang pamilya ni Samia. Bawal mag-drive si Samia ng napakabilis. Pero kapag sinabi niya sa kanyang tatay na gusto niyang mag-drive, pinapayagan siya nito na magrenta ng kotse at idadrive ito ng mabilis. Pinapayagan din siya ni Chandri na mag-makeup at magsuot ng mga magagarbong damit. Taong 2012, nang 25 years old na siya, ay nagdesisyon ang kanyang mga magulang na papuntahin si Samia sa Pakistan para mag-asawa. Sa tradisyon ng bansang Pakistan, hinihikayat ang arranged marriage. Hindi na nagulat si Samia nang kausapin siya ng kanyang mga magulang tungkol sa lalaking ipapakasal sa kanya. Pumayag si Samia dahil hindi sa kanyang kagustuhan, bagkos ay dahil alam niyang importante iyon sa kanyang mga magulang at gusto niyang maging proud ang mga ito sa kanya. Ang lalaki na pakakasalan ni Samia ay si Chandru Muhammad Shakil. Si Shakil ay lalaking hindi gugustuhin pakasalan ni Samia dahil sa maraming dahilan. Si Samia at Shakil ay parehong nagmula sa Pandori, isang bayan sa Pakistan. Kilala na ni Samia si Shakil mula pa pagkabata. Kapatid nga ang turing ni Samia sa lalaki. Bukod doon, bagong laya pala ang lalaki matapos makapatay ng dahil lamang ng away sa lupa. At higit sa lahat, si Samia at Shakil ay magpinsan. Pumayag si Samia na magpakasal kahit na hindi siya masaya sa desisyon ng kanyang pamilya para sa kanya. Bilang preparasyon sa kasal, nag-shopping si Samia ng kanyang mga gagamitin. Bumili siya ng mga mamahaling alahas, damit at makeup. Si Chandri ang nagbayad ng lahat ng iyon para sa pinakamamahal niyang anak. Sinubukan ni Samia na ma-excite at maging masaya habang pinaplano ang kasal. Subalit sa isip ni Samia, alam niyang hindi mabibili ng pera ang kanyang kasiyahan. Alam kasi ni Samia na hindi siya magiging masaya kapag ikinasal siya kay Shakil. Pero wala siyang magagawa kaya pumayag na lamang siya. February 2012, nag-text si Samia sa kanyang best friend bago siya lumipad papunta sa Pakistan para sa kasal. Sinabi niya na hindi siya makapaniwala na gagawin niya ang desisyon na alam niyang pagsisisihan niya habang buhay.
February 27, nagsimula ang 4 na araw na seremonya ng kasal ni Samya at Shaquille. Nagkaroon nga ng engrading kasalan ang dalawa. Bilang regalo, binigyan ni Chandy ang mag-asawa ng isang bahay. Matapos ang kasal, tumira sa nasabing bahay ang mag-asawa. Hindi natanggap ni Sanya ang buhay mag-asawa kaya matapos lamang ang 4 na buwan ay bumalik siya sa UK. Naiwan naman si Shaquille sa Pakistan habang inaayos ni Samya ang mga papeles ng lalaki sa immigration at maging ganap na nga na British citizen si Shaquille. Ang kasal ng dalawa ay tinatawag sa Pakistan na isang nikah ceremony. Ang seremonya na ito ay formal na seremonya base sa batas ng Muslim. Subalit para sa batas ng UK, may kailangan gawin para kilalanin ang kasal na ito. Kailangan ang mag-asawa ay magkaroon ng civil ceremony sa UK at magkaroon ng marriage certificate na naaayon sa kanilang batas. At dahil doon ay hindi kinilala ng UK ang kasal dahil walang opisyal na papeles itong kalakip. Pagbalik ni Samya sa UK, napansin ng kanyang mga kaibigan ang kanyang pagbabago. Tila may galit na ito sa kanyang mga magulang at laging umiiwas na pag-usapan ang kanyang asawa. Pakiramdam pala noon ni Samya ay lagi siyang minamanmana ni Shaquille kahit na nasa ibang bansa ang lalaki. Kwento din ni Samya sa kanyang mga kaibigan na gusto ng lalaki na araw-araw silang magka-video call. Pakiramdam tuloy ng dalaga, siya ay nakakulong at wala siyang kalayaan na gawin ang kanyang mga gusto. August 2012, nag-text si Samya sa kanyang best friend na ayaw na niya sa kanyang buhay at ayaw niya nang maging asawa si Shaquille. Pero kalaunan ay umuwi si Samya sa Pakistan at 6 na buwan nga siyang nanatili doon kasama si Shaquille. Matapos nito, muling bumalik sa UK si Samya ng taong 2013. Sa pagkakataong ito, nakita ng mga kaibigan ni Samya ang dating Samya na masayahin at palangiti. Ngunit may rason pala sa likod ng mga saya ni Samya. Naikwento ni Samya sa kanyang mga kaibigan na may nakilala siyang isang lalaki online. Ang lalaki ay kinilalang si Shed Kazim o mas kilala bilang Ali. Si Ali ay mula din Pakistan at isa ring British citizen. Pero siya ay nakabase at nagtatrabaho sa Dubai. Nagkita ng personal si Samya at Ali ng October 2013. Agad na nahulog ang loob nila sa isa't isa. Ang lahat ng gusto ni Samya sa isang lalaki ay na kay Ali. Mabait, mapagmahal at maalaga. Para naman kay Ali, may saysay ang kanyang buhay kapag kasama niya ang babae. Alam ng dalawa na panganib ang kinakaharap nila dahil sa kanilang pagmamahalan. Subalit naniniwala ang dalawa na mas matibay ang pagmamahalan nila sa isa't isa laban sa mga problema na kanilang haharapin. Sinabi ni Samya ang tungkol kay Shaquille kay Ali. Binanggit din niya kay Ali na siya ay kinokontrol ng kanyang asawa at pamilya. Labis na pagkamuhi naman ang naramdaman ni Ali sa tatay ni Samya dahil nga pinilit ang kanyang anak sa isang bagay na hindi ito magiging masaya. Sa kabila ng lahat, tunay ang pagmamahal ni Samya kay Ali at ito nga ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Pero para magawa ito ay kailangan niyang hiwalayan si Shaquille. At ng May 2014 nang nanghingi ng divorce si Samya kay Shaquille. Subalit hindi pumayag ang lalaki. Kaya naman lumapit si Samya sa Islamic Shah Council ng UK para humingi ng tulong. Nagpunta si Samya sa isang moske para kausaping isang cleric. Sa ilalim ng panunumpa, sinabi ng dalaga sa cleric na ang una niyang kasal ay hindi talaga niya kagustuhan at pressure lamang siya ng kanyang pamilya. Sumulat naman ang cleric kay Shaquille at inalam ang kanyang bersyon ng pangyayari. Subalit hindi sumagot si Shaquille at sinabing ayaw niyang pag-usapan ang kanyang kasal kay Samya. Dahil dito walang nagawa ang cleric na may hawak ng kaso ni Samya kundi ipahayag na ang kasal ni Samya at Shaquille ay walang bisa.
Kasama ni Samya ang kanyang mga kaibigan na pumirma siya ng mga divorce papers. Nang panahon na ito ay hindi alam ng pamilya ni Samya ang kanyang ginawa kahit nakasama niya lang ang mga ito sa iisang bahay. At nang September 2014, lihim na ikinasal sina Samya at Ali. Masaya ang naging kasal ng dalawa at pakiramdam ni Samya ay para siyang tunay na prinsesa. Inirehistro ng dalawa ang kanilang kasal sa UK Registry Office. Matapos ang kasal, bumalik sa Dubai si Ali para sa trabaho habang si Samya naman ay inaantay ang kanyang bisa para magkasama na sila ni Ali. October 2014, habang naglalakad si Samya kasama ang kanyang mga kaibigan, bigla na lang silang inatake ng mga hindi kilalang mga lalaki. Katakataka naman na tanging si Samya lamang ang nasaktan. Agad na nag-report si Samya sa mga pulis tungkol sa nangyari at tinawagan nila ang mga magulang ni Samya. Pero imbis na mag-alala ang nanay at tatay ni Samya sa kanya, ay insulto pa ang kanyang nakuha. Narinig pa nga ng mga pulis ang masasakit na salita ng sinabi ng nanay ni Samya. May 2014 nang malaman ng pamilya ni Samya na hiwalay na pala ito kay Shakil. Labis na nagalit si Shandy sa nangyari pero sinabi niya na hindi nila kikilalanin ang nangyaring hiwalayan. Nang buwan din na ito, natanggap na ni Samya ang kanyang bisa papunta sa Dubai. Tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan na bumili ng tiket at agad na lumipad pa Dubai para makasama ang asawang si Ali. Nang nakaalis na si Samya, agad na nag-report ang kanyang pamilya na nawawala ito. Hindi nila matanggap na tumakas si Samya at gumawa ito ng sariling desisyon laban sa kanila. Nakusahan nila si Samya ng adultery o pakikiapid. Pero sa kabilang banda, masaya naman si Samya sa Dubai kasama ang kanyang asawa na si Ali. Pero hindi maiwasan ni Samya na maisip ang kanyang pamilya. Halos araw-araw niyang tinatawagan ang kanyang mga magulang para matanggap na nila ang kanyang naging desisyon. Subalit hindi tinanggap ng pamilya ni Samya ang kanyang desisyon at bagong asawa. Pakiramdam din ng ibang kamag-anak ni Samya na pahiya ang kanilang angkan dahil sa ginawa nito. Labis naman na ikinalungkot ni Samya ang nangyari. Gusto kasi niya na kapag nagkaroon siya ng sarili niyang anak ay makikilala nito ang kanyang mga kamag-anak. Pangarap ni Samya na muling makumpleto ang kanyang pamilya kahit mayroon silang hidwaan. Subalit lahat ng iyon ay hindi na pala mangyayari pa. July 2016, nakatanggap ng tawag si Samya mula sa kanyang nanay at kapatid mula sa Pakistan. Sinabi nila na malala na ang sakit ng kanyang tatay na si Chandri at kakaunting oras na lamang ang natitira sa buhay nito. Sa isip ni Samya, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag hindi man lang siya nakapagpaalam. Dahil doon, nagdesisyon ang babae na magpunta ng Pakistan. Hindi naman sumang-ayon si Ali sa desisyon ng kanyang asawa dahil naniniwala si Ali na kasinungalingan lamang ang lahat. Nag-aalala din si Ali para sa kaligtasan ng asawa. Pinakausapan ni Ali ang kanyang asawa na wag nang tumuloy. Ngunit sa huli, walang nagawa si Ali kundi ihatid si Samya sa airport ng July 14, 2016. Bago lumipad ang eroplano ay nakapag-text pa nga si Samya sa kanyang kaibigan. Ayon sa text, ipagdasal mo na makabalik pa ako ng buhay. Nang nasa Pakistan na, tinago ni Samya ang kanyang mga papeles at return ticket sa isa niyang kaibigan kung saan siya nanatili. Madalas din niyang i-text sa kanyang asawang si Ali kung ano na ang nangyayari sa kanya. July 19, nakatanggap pa ng text si Samya mula kay Ali na may masama siyang naging panaginip. Si Samya ay nakatakda sanang umuwi sa Pakistan matapos ang 2 araw. Subalit ng July 20 ay hindi na nakatanggap ng text o tawag si Ali mula sa asawa. Labis na pag-aalala ang naramdaman ni Ali para kay Samya pero wala siyang nagawa dahil malayo siya mula dito.
Samantala, sa Pakistan ng July 20, isang tawag ang natanggap ng mga pulis. Ayon sa tawag, ang anak niya ay naaksidente at wala ng buhay. Ang lalaking tumawag ay walang iba kundi si Chandri. Itinuri niya na nasa isang bahay ang nasabing labi. At ang labi ng babae ay walang iba kundi si Samya. Sinabi ni Chandri na ang kanyang anak ay nahulog sa hagdan at namatay. Kasama pangaraw nito ang kanyang asawa na si Shakil. Hinanap naman ng mga pulis si Shakil subalit hindi nila ito natagpuan. Dinala sa ospital ang labi ni Samya at sumailalim sa autopsy. At pagkatapos ay ibinigay ng mga pulis ang labi ni Samya sa kanyang pamilya. At agad din siyang inilibing. Sa police report, wala namang nasabi tungkol sa pinsalang natamo si Samya o bakas ng pananakit. Kaya hindi nagsuspetsa ang mga tao sa kanyang pagkamatay. Mabilis na kumalat ang balita sa pagkamatay ni Samya. Subalit iba-iba ang lumabas na dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa report, atake sa puso kaya namatay si Samya. Ang iba naman ay sinasabing si Samya ang may gawa noon sa kanyang sarili dahil may problema ito sa pagkakaroon ng anak. Hindi naman naniniwala si Ali na patay na si Samya. Kaya nagpunta agad siya sa Pakistan at labis ngang nalungkot nang malaman na wala na talaga ito. Mabilis na nag-report sa mga pulis si Ali na si Samya ay pinatay at hindi namatay dahil sa sakit o ano paman. Sinabi ni Ali na malakas ang kanyang kutob na ang pamilya ni Samya ang pumatay sa kanya. Kalaunan, nakakuha ng kopya ng autopsy report si Ali tungkol sa pagkamatay ng asawa. Ayon sa report, pananakal ang ikinamatay ni Samya. At may indikasyon din na pinagsamantalahan pa ito. Naniniwala si Ali na pinagtakpan ng mga pulis ang totoong nangyari sa asawa at posibleng may nagbayad sa kanila para gawin ito. Dahil natakot si Ali na magkaroon ng cover-up sa pagkamatay ni Samya nang hingi siya ng tulong sa iba't ibang mga tao. Gansa gumawa na ng mga hakbang ang mga pulis sa kaso ni Samya. August 14, 2016, hinanap at dinakip si Shakil maging si Shandy para questioning. Inamin ni Shakil na gusto niyang hiwalayan na ni Samya si Ali dahil siya naman talaga ang tunay na asawa. Subalit hindi daw nagpapigil si Samya at tinangkapang tumakas. Nagawa lang daw pigilan ni Shakil si Samya na makaalis. Pinagsamantalahan niya si Samya at sinakal ito. At sa kasamang palad ay agad ngang binawian ng buhay. Sinabi naman ni Shandy na wala siyang kinalaman sa krimen. Pero hindi naniniwala ang mga pulis sa kwento ng dalawa. Para sa mga pulis, nagawa ni Shakil ang krimen dahil binigyan siya ni Chandri ng pahintulot. Dagdag pa ng mga pulis, malaki din ang tsansa na alam ng nanay at kapatid ni Samya ang krimen pero hindi nila ito ipinaalam sa mga pulis. Dinakip at ikinulong naman ang tito ni Samya na si Nawaz para sa pagtatago niya ng totoong autopsy report. Natanggal naman sa serbisyo ang mga pulis na unang may hawak ng kaso ni Samya at ikinulong. Base sa police report, may kinalaman si Shakil at Chandri sa pagkamatay ni Samya. Kaya kinasuhan sila at ikinulong. Shakil ay kinasuhan din ng pananamantala kay Samya. Ayon sa police report, diniin na nagalit si Shakil kay Samya dahil sa kanilang hiwalayan. At ang divorce na ito ay humadlang sa kanya sa pagkakataon na makapunta ng UK at maging isang British citizen. Napag-alaman din na nakatakda talagang patawanin ni Shandy ang kanyang pamangkin na si Shakil kapag kinasuhan ito sa pagkamatay ni Samya. Dahil tatanggapin umano ni Chandria ang blood money. Naglabas naman ng warrant of arrest para sa nanay at kapatid ni Samya. Pero bago pa man sila mahuli ay nakabalik na sila sa UK. Ayon sa kapatid ni Samya na si Mita, hindi totoo na walang choice si Samya nang piliin niyang magpakasal kay Shakil. Sinabi ni Mita na maraming pagpipilian si Samya noon pero ang pinili niya ay si Shakil. Dagdag pa niya,
hindi pinilit si Samya na pakasalan ang lalaki. Magkaiba raw ang arranged marriage sa forced marriage. Pinabulaanan din niya ang sinabi ni Samya ng August 2012. Nakita niya at ang iba pa nilang kamag-anak kung paano ipinagyabang ni Samya ang ingrande niyang kasal sa mga tao at sinabi pa nga ni Samya na masaya siya sa nangyaring kasal. Bilang patotoo pa nga ay bumalik si Samya kay Shakil sa Pakistan ng taong iyon. Ang katotohanan talaga ay hindi masaya si Samya sa buhay niya sa Dubai dahil sa Dubai ay nagtatrabaho siya at kinukuha pa ni Ali ang kanyang pera. December 2016, nang mabigyan ng pagkakataon si Chandri na makapagpiyansa. Ayon sa abogado niya, walang sapat na ebidensya laban sa kanya na magagamit sa korte. At ng January 2018 ay nasawi sa isang ospital si Chandri. Maging si Shakil ay nakalaya matapos na magbayad ng piyansa noong September 2018. At kahit na umamin siya sa krimen, para sa batas ng Pakistan, ang ginawa niyang pag-amin ay hindi kinikilalang ebidensya sa kanilang korte. Kalaunan, ikinasal si Shakil sa isang babae na British citizen din at tumira na siya sa UK. Ang nakakalungkot sa kwentong ito, sa huli ay walang nagbayad para sa nangyaring pagpatay kay Samya. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Samya, pakakasal ka rin ba sa taong hindi mo mahal? Totoo kayang may kinalaman ang tatay ng biktima para sa kanyang pagpatay at may pahintulot niya pa ito? Ano kaya ang naging dahilan ni Shakil para patayin ang dating asawa? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!